Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Ganda hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingi sa inyo ng inyong like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo pong i-search dyan. No? Available po yan sa ating YouTube and Facebook. And para ho sa magandang balita at maagang pamasko sa inyo, tayo po ay naka-free check-up po ngayon. Libre po ang konsulta, wala pong bayad. So may kasama pa ho yang free urine and sugar testing. Limited lamang po ang ating slot for free check-up. So unahan na lamang po. At yung mga magpapalista naman po, make sure na sigurado ho kayo sa schedule ninyo. Kasi ho, may mga nagka-cancel, sayang ho yung slot na dapat sana naibigay pa sa mas nangangailangang pasyente. Yung promo package ho natin sa detox, blood cleansing, and vector scan, meron hong with, merong without vector scan. Malaki ho ang madi-discount ninyo dito. Yung mga hindi ho matuloy-tuloy sa kanilang pagdi-detox and blood cleansing. Ito na ho yung tamang timing. If I were you, piliin nyo ho yung may vector scan because lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, lahi ng na-stroke, lahi ho ng na heart attack, high blood, diabetes. Makikita ho kasi natin sa vector scan kung naandyan ho yung tatlong root cause ng cancer. Alam natin na kandidato ang pasyente for cancer. So may time pa ho tayo na tanggalin yan para hindi na humatuloy ang cancer. Also, makikita ho natin kung barado ang circulation ninyo at kayo ho ay high risk for stroke and heart attack. Para ho hindi na rin matuloy na kayo ay atakihin sa puso at ma-stroke. And ang diabetes, so wala pa kayong diabetes, nakikita na ho yan ni vector scan. So sasabihan niya na kayo, kaya ho syempre maaga hong ma-address yung problema, no? Yung sa IV laser ho, kasama ho yan sa promo natin, naka almost 50% discount. Kaya lang ho until supply last. One of the latest from Russia, tricolor po ang ating laser IV. So red for chi and circulation, blue is for cancer, tumor, cyst. Meron ho siyang anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral effect. And also yung green light is for strengthening the immune system and also improve oxygenation. So yan ho IV laser pa lamang po yan. Meaning, ang dami na hong health benefit. Now, meron pa ho tayong ibang ginagamit sa blood cleansing. Aside from laser, yun hong ating ultraviolet light, yung ating hong ozone, yung ating high dose vitamin C. Kaya ho, mataas ang cure rate namin sa clinic because we are properly equipped with all those yung mga gamit ho, no? Daig ho ng maagap ang masipag. So magpalista na ho kayo and avail of our promo package with vector scan, no? So transferable ho pala ito. So pwede niyong panregalo sa kamag-anak, kaibigan, magulang, anak,
pwede nyo na hong i-prepaid. So meaning, pwede nyo na hong bayaran para hindi ho kayo mapagsarahan ng promo at pwede hong later nyo gamitin pag may availability na ho ang inyong oras. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa easy fatigability. Yun ho bang madali kayong mapagod, palagi kayong walang lakas. Ito ho isang condition wherein yung individual ho nakaka-experience ng excessive tiredness or fatigue with minimal physical or mental exertion. Kumbaga ho minimal lang naman ho yung inyong physical or mental exertion, kayo ho ay parang hinang-hina na o pagod na. Di bali ho yan kung paminsan lamang. Pero ho pag palagi pong ganon, there must be something wrong and there must be a reason behind that. So pwede ho kasing symptom yan ng various underlying medical, psychological, or lifestyle factor. So ang tatalakayin ho natin yung mga common causes ng easy fatigability. So, nangunguna ho sa listahan ang pagiging anemic. So, pag kulang ho tayo sa pulang dugo, syempre ho, bawas ho o reduce yung ating oxygen supply to our different tissues and organs. So, magkakos ho yan ng fatigue. Di ho ba sa loob ng isang oras, nakaka 7 times na balik ho ang ating blood from head to toe. Kung marami ho kayong bara sa ugat, which we call atherosclerosis. So, hindi ho makakabalik ng 7 times. Sabihin na natin 3 to 4 times lamang. So, sa ganun hong paraan, kulang na nga ho yung dumadating na blood flow. Kung kulang pa ho yung oxygen na bit-bit ng blood at kulang ho pala yung pulang dugo. So, sa hemoglobin ho kasi, nagbabind ang oxygen para ho madala niya to different parts of the body. So, mag-a-anemia ho ang pasyente and also, meron ho kasi nag-a-anemia na sa bone marrow ang pinanggagalingan at meron din hong galing sa kidney. So, sa kidney naman ho, pagka ho kayo ay may CKD, chronic kidney disease. So, 120 days ho para makaproduce ng bagong new red blood cell ang katawan. 120 days din ho para mamatay yung mga old RBC. Sa kaso ho ng CKD, namatay na ho yung mga old RBC, wala pa hong production uli ng new RBC. So magkukulang ho sa RBC count, ayun ho, babagsak oxygenation and red blood cell ng pasyente. Yung may mga thyroid disorder ho, yung mga hypothyroid. So, low ho ang FT3, FT4. Ayan ho, thyroid hormone ho yan. It can result to fatigue. Kaya ho, ang hypothyroid, palagi hong slow ang kilos, madaling mapagod, hihina-hina po ang kilos niyan. No? Pati ho face niyan, blank stare po yan, para hong walang facial expression. And yung chronic fatigue syndrome, ito ho ay isang complex disorder with symptoms including persistent, ibig sabihin ho palagi, persistent fatigue that is not alleviated by rest. Normally ho, di ba, pag tayo nakapahinga na, natatanggal na ho yung fatigue o panghihina o pagod. But sa chronic fatigue syndrome ho, hindi ho siya na-alleviate ng pahinga. And may mga psychological factor din po, which is tulad ho ng depression. So, ang depression ho, wherein ang taong may depression, yung mental health condition niya ho, can lead to feelings of fatigue and low energy level. Tinatamad ho yung kumilos, laging pagod. Extreme ho kasi ang sadness ng taong depressed. Para hong wala na siyang happiness, wala na hong kaligayahan, hindi na ho na-excite. No? So, yung iba ho may suicidal tendency pa. And hindi lamang ho depression, pati yung may mga anxiety. Ang anxiety ho, yung constant worry. Palagi ho kayong nag-aalala sa mga bagay-bagay na wala pa naman ho. And also, stress can also contribute to fatigue. Pag marami ho tayong stress or feeling ho natin palagi tayong
fatigue, pagod, no? Yung sleeping disorder ho, pwede rin ho yang maging cause ng easy fatigability. Lalo na ho yung merong mga sleep apnea. Yung interruption, ito ho kasing may sleep apnea, may interruption ho sa breathing during sleep at pwede ho itong mag-lead sa poor quality sleep and daytime fatigue, no? Kasi nga ho, hindi niya yung putol-putol ho ang tulog, so hindi niya ho naaabot yung stage 3 and stage 4 ng sleeping. Yun hong time wherein tayo ho ay nananaginip na. Doon ho kasi ang quality sleep because doon ho nangyayari ang cell repair. Pag stage 1 and 2 lamang po, hindi ho quality sleep yun, no? So wala hong cell repair na mangyayari doon. Kaya hindi ho nagkakaroon kayo ng persistent fatigue na pakiramdam. At di lalo na ho yung sleep apnea lamang, lalo na po ang may insomnia. Hirap pong matulog, may difficulty of falling asleep. Pwede ho talagang mag-result yan sa chronic fatigue, no? Kasi during sleeping, di ba? Doon ho tayo nagre-recharge ng ating chi or innate energy. Now, kung hindi ho tayo natutulog, nakakatulog, hindi ho mare-replenish yung chi na ginamit natin for the day. Puro ho palabas, wala hong papasok na chi. Serious po ang hindi nakakatulog or may insomnia because ang gagawin ho ng katawan natin, syempre ho, kailangan nyo na naman ng chi for the next day, wala nga ho, hindi kayo nakakatulog. So wala ho siyang huhugutin na chi. Manghihiram ho ng energy ang ating katawan sa ating liver. So ang liver ho natin parang bangko. Pagka may insomnia ho, hindi nakakatulog, hiram ho tayo ng hiram ng chi sa liver. So puro ho withdrawal, wala hong deposit. Kasi bago kayo makadeposit doon, kailangan ho may sobra kayong chi, no? But hindi nga lang ho sobra ang wala. Kung hindi nga ho nakatulog. Ibig sabihin, pati yung pag-replenish nung ginamit. Kumbaga yung maintaining balance nga lang ho, hindi pa magawa, ano pa ho yung magdeposito ng extra. So darating ho sa time na ma-exhaust yung energy na yon sa liver, yung reserve energy. So that will lead to chronic fatigue again, no? Another is dehydration. Kapag ho insufficient yung ating water intake, it can cause fatigue and sluggishness. So kaya ho minsan, kung ano-ano na hong sakit ang iniisip natin, pagka ho tayo ay nanghihina, maano hong i-rule out muna if we are taking enough water. Kung nasusunod ho natin yung daily water requirement natin. Tinuruan ko na ho kayo paano mag-compute weight in kilos times 50 divided by 250. Ang makukuha nyo hong numero kung ilang basong tubig kayo sa isang araw. Lack of exercise. So yung mga tao hong sedentary na ho ang lifestyle, syempre ho it can lead to decreased energy level. So yun ho bang ang movement niya galing na lamang ho ng bahay, sasakay ng kotse, pagdating ho sa opisina, bababa sa kotse, aakyat ho sa kanyang office. Pag uwi ho, ganun din lamang ang kanyang routine. So wala na hong, hindi na ho na-exercise yung iba-ibang parts ng katawan, no? Kaya ho, paminsan pagka may edad na ho, kailangan sinasadya talagang mag-exercise. Unlike ng mga kabataan ho, sa school na nga lang ho, meron na yung mga PE. Yung mga nasa kabataan pa rin ho, may mga sports, no? Which is, parang hobby na ho nila yun. Siyempre ho, pag nagkakaedad na, nababawasan na ho yung ganun. Kaya kailangan, sasadyain ho talagang mag-exercise. Medical condition, number 1 ho, syempre diabetes. Ang tao hong may diabetes, lagi hong low energy yan. Kasi nga ho, ang nagbibigay sa atin ng energy is yung sugar galing sa carbohydrates na dapat ho yan ay nasa cells. Hindi nga ho makapasok sa cell, nananatili ho siya sa ating blood.
Di ho ba nasa cells natin ang mitochondria, which is the powerhouse of energy. Kaso ho, hindi natin nasusuplayan ng sugar. Kaya ho, low energy ang may diabetes. Heart diseases, pagka ho mahina ang puso, either may bara or mahina ho mag-pump yung puso, ayan ho, it can lead to fatigue. And of course, infection. So, pagka ho tayo ay may mikrobyo, bacteria, virus, parasite, fungus, amoeba, or protozoas, yan ho lahat ay ibabagsak niya ho ang energy natin. Kasi ho, magkokos siya ng inflammation at hindi ho masyadong makaproduce ng energy ang ating katawan. So, kaya nga ho, pag mabigat ang pakiramdam ninyo, try to check kung meron ho kayong ubo, sipon, and yung may mga walking pneumonia. Magtataka ang pasyente, bakit hindi siya on the go katulad noon? Wala naman siyang ubo, walang sipon, no? Pero ho, gusto niya mahiga lang. Mabigat ho ang katawan, mahina ang katawan. Pag inoscultate ho, ayun, may nagtatago hong crackle sa lungs. And minsan naman din ho, side effect ng mga medication na iniinom. So, kaya i-check nyo rin ho. Tulad ng mga diuretics. So, yung mga masyado hong mataas ang BP, binibigyan ho ng pampaihi. Kaso ho, pag everyday ho yung mga pampaihing yan, nagkokoso yan ng electrolyte imbalance. So, alin man ho dyan, tulad ng sodium, potassium, kapag ho nakulangan tayo niyan, ayun na nga ho, manghihina. Itataas nyo lang ho yung kamay ninyo, parang ngawit na agad. Maglalakad lang kayo, pagod na ho yung paa ninyo. So, very critical ho, lalo na sa may edad na, ang level ng sodium, potassium, calcium, magnesium. Pagka ho kayo ay nakapampaihi, kailangan ho, chine-check nyo yan palagi. And yung mga kadalasan ho, ang doktor hindi nagbibigay ng diuretic na everyday. So, kailangan ho, pagka na-correct mo na yung BP, tanggalin nyo na yung diuretic. Kasi nga, ang end result po niyan, mag-electrolyte imbalance. Or, may binibigay ho kaming mga may kasama na hong potassium. Or, nagbibigay ho kami ng mga potassium sparing diuretic. So, ganun po. Kaya lang, hindi lang naman ho potassium ang pwedeng ma-deplete. Pwedeng hong ibang minerals like sodium, magnesium. Kaya ho, kailangan makontrol ang BP, ibalik na ho doon sa walang pampaihi. Usually ho, ang mga anti-hypertensive na may pampaihi, meron hong word na plus. Halimbawa, telmisartan, plus. Pagka ho may plus yan sa dulo, ibig sabihin ho, may kasama yang pampaihi para ho alam ninyo. Of course, importante ho ang medical history ng pasyente, kailan ho ba yung onset, gaano katagal na kayong ganun, and paano yung pattern ng easy fatigability ninyo. Plus, kung may associated symptoms, may weight loss, or may problema sa pagtulog. Of course, pag piniiho namin yan, may signs of anemia, like pale ho ang lower eyelid, pale ho ang palms, yung nail beds, maputla ho lahat. Thyroid disorder, ayun ho, no? Magpapatest tayo ng FT3, FT4, TSH. Kailangan ho i-assess din yung mental health status for any sign ng depression and anxiety. Kailangan ho sa laboratory test, of course, yung basic ho, CBC, para ho malaman yung level ng hemoglobin. Thyroid function test, FT3, FT4, TSH, para ho sa diabetes, FBS or HbA1c. For management and treatment ho, ayan, kailangan ho ng healthy diet. So, kailangan ho may balance ng intake ng nutrients. Wag ho puro carbohydrates. Kailangan ho kumpleto. May vitamins, may minerals, may protein. Kailangan din ho ang regular exercise, physical activity, and adequate sleep. But of course, ang nakakalimutan ho ng tao palagi, no, is yung mag-undergo ng detoxification and blood cleansing program. So always remember that to bring back your body into its healthy condition, kailangan ho ang formula detox or cleansing, kasama ho ang blood cleansing bago ho kayo mag-nourish.
pwede ho kasing magkasakit ang tao tulad ng fatigue o madaling mapagod due to accumulation of toxin. So ang sagot po doon, detoxification, especially ho sa ating liver, colon, and kidney, at pati ho sa ating mga arteries or ugat. And bago ho tayo mag-nourish, pwede ho rin kasing magkasakit ang tao pagka ho may kakulangan sa sustansya. Kaya ho, linisin ang katawan through detox and nourishing, ibalik ho yung kakulangang sustansya. So, detox plus supplementation equals a healthy condition. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 5632. Ask ko lang po kung si Dr. Lim ay tumatanggap ng online check-up. Okay, so the answer is no. So, hindi ho para sa amin yun, kung hindi para sa inyo po yun. Kasi po, ang lugi dyan, pasyente. Pagka online lang ho tayo, hindi namin kayo ma-physical exam. So, yung actual BP ninyo, sa BP pa lang ho, hindi ko kayo makukuhanan. Yung heart rate ho ninyo, hindi natin malalaman. And the most important thing is, hindi ko ho ma-auscultate ang likod ninyo. So, sabi ko nga sa inyo, after ng pandemic, napakarami hong may walking pneumonia. So, wala hong lagnat, walang ubo, walang sipon. Pero pag pinakinggan mo ang lungs sa stethoscope, napakarami hong crackles. So, wag ho kayong mag-rely sa sabihin nyo may x-ray naman. Hindi ho reliable ang x-ray. Si x-ray po, marami hong namatay sa x-ray. Kasi ho, ang resulta palagi hong false negative. Normal lagi. Kahit na ho ang pasyente ay may pneumonia. And hindi rin ho lahat ng pneumonia nakikita sa x-ray. So, burahin niyo ho sa concept ninyo na magre-rely kayo sa x-ray. Lalo na ho rin yung mga bukol sa lungs. Hindi ho yan nakikita sa chest x-ray. And that is the reason we don't allow you na mag-online check-up. Para sa inyo rin po yun. Para mapilitan kayong pumunta at ma-check up ho namin kayo ng maayos. No? So, kaya ho, even nung pandemic, hindi ho kami tumanggap ng online check-up. Kasi yun nga ho yung mga namamatay. Bakit ho? Siyempre ho, online check-up lang kayo. Hindi naman na-auscultate ng doktor yung likod ninyo. During that time ho, ano bang kinamamatay ng tao? Puro ho pulmonya yung panahon ng pandemic. Kaya ho, maraming namatay kasi nag-online check-up kayo, no? Lantay oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ho'y magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho, bukas ang clinic, pati na rin Saturday, Sunday, and even holidays. Kailangan ho, magpalista lamang kayo, no? So, i-avoid nyo ho yung walk-in. Ang mga numero, Ivy. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo at maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. And samantalahin niyo po, magpalista na ho kayo, tayo ho ay may nasa free check-up at may libre pa ho kayong sugar and urine test. And ito na ho yung right time para ho mag-avail kayo ng detox, blood cleansing, with or without vector scan kasi ho napakalaki ng discount na makukuha ninyo sa promo package. Kasabay ho ang ating IV laser, pag nag-avail ho kayo, naka-almost 50% discount po tayo. At marami ho ang health benefit ng IV laser. Isa ho yan sa blood cleansing na ginagamit natin sa clinic. But until supply last lang po. Pag wala na hong needle, wala na hong promo.
And ito ho ay transferable and pwede nyo pangregalo and also pwede nyo na hong i-prepaid. So bayaran nyo na ho ahead para hindi na ho kayo mapagsarahan ng promo. And also, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, Ivy. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.